po si Miss Adeline Tomagan. I'm 40 years old and I reside here at Imus, Cavite. I work po sa BPO for the last 10 to 12 years. Lagi po akong paggabi, tapos yung husband ko naman po, may iba po siyang work. Way back 2012, na-diagnose po ako ng cancer. Yun po, pinili ko pong mag-alternative medicine. And isa sa factor na naintindihan ko is yung tulog sa gabi. Tsaka yun sa mga ini-input ko na rin, yung lifestyle, walang araw. Actually, lumalaban naman ako kasi wala naman akong pain na nararamdaman. However, nung medyo later part, sumakit siya ng sobrang sakit na kung tawagin nga nila is agonizing pain. So parang hiniling ko talaga sa Diyos na siguro ito na yung time for me to rest. So nag-decide po akong tumigil sa pagtatrabaho ng BPO. And then nag-input po ako ng mga masusustansyang juice sa katawan ko. And awa po ng Diyos, pinahihiram niya pa rin po ako ng buhay. And that was 12 years ago. So after ko pong ma-diagnose, nung na-opera na po ako, sabi ko, mag-start kami ulit. That was 2017. So, nag-start kami, 2 po kami, and then may 3 po kami kasama na nag-start ng mga empleyado po namin. Marami talagang struggle. Wala namang kumpanya nag-start malaki agad. Ang name po ng company is Masayoshi Corporation. Construction supply po kami, and also fabrication. We also do imports. Nag-i-import po kami ng mga item abroad. Pero more on steels po kami na linya. So technically, mga deform bar, mga I-beam, and then fabrication, nagawa po kami ng malalaking tubo, nagawa po kami ng bolt and nut. Yung mga ginagamit sa construction talaga ng mga steels. Ang mga client po namin, technically, yung mga sa construction din, mga nagpapagawa ng bahay, nagpapagawa ng building, DENR, yung mga project namin, meron din kami project sa government, mostly private. And then, to awa ng Diyos, nakarating po kami sa ganitong estado na currently, we have 70 employees na po. Pero siguro, dun sa 5 yun na nakasama ko, nakita siguro nila na yung kumpanya, talaga ang goal namin, ang priority namin is yung mga empleyado namin. Nung dumating po yung pandemic, wala na po kaming option kundi kunin na po sila dito sa opisina. So, stay in po sila. Tuloy po yung trabaho namin. Hindi po kami nagtanggal ng tao. Tuloy-tuloy po ang pasahod. Sa awa po ng Diyos, tuloy-tuloy naman po yung order sa amin. Kaya lang dumating sa point na dumating na yung mga items in order from abroad. Gusto nila kinuha. And that's million of pesos. So, kung titingnan mo, parang paano na kami makakapagpatuloy? Kasi hindi kami huminto ng pagtatrabaho eh. Tuloy-tuloy pa rin ang pasok namin. Pero doon ko nakita yung paggawa ng Diyos na hindi ka pwedeng mag-alinlangan eh. Dapat lagi mong tatandaan na walang mangyayari sa'yo na hindi mo ikakabuti. So that months, dumaan po yun. Then siguro sa tulong at awa po ng Diyos, nabenta din namin silang lahat. Tapos hanggang umorder pa po ng umorder yung kliyenteng umorder po nun. Nung dumami po kami, siguro yung inspiration ko yung mga taong nagtatrabaho dito sa kumpanya. Para po sa akin, enough yun para lalo po akong ma-motivate magtrabaho araw-araw. Na-realize ko kasi, naunawaan ko na sa buhay, kailangan mong maranasan lahat ng pain, lahat ng struggle. Kailangan maramdaman mo yun. Kailangan makita yun ng 2 mong mata. Kasi kung hindi ka dadaan doon, paano ka mag-grow? Minsan, akala mo kabiguan yun. Minsan, akala mo failure yun. Pero hindi mo alam, hinahanda ka ng Diyos sa isang bagay na napakaganda. Pero dapat, ipakita mo muna sa Diyos. Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magtanong, magtiwala ka lang. Pag meron po kaming palpak na trabaho, meron po kaming palpak na delivery, tinitake po namin kung ano pong natutunan namin doon. Saan kami nagkulang? Bakit nangyari yon? Dapat yung pagkakamali na yon, i-take namin na karunungan yon. So next time, alam na namin. Kaya malaking tulong na yung taong nagtatrabaho sa'yo
minamalasakit nila yung kumpanya. Sa isang negosyo, basta gawin mo lang lahat ng makakaya mo, makasama ka ng ayos, makikita yan ng mga tao mo. Pagtiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan po ng sipag at tiyaga, laban lang.